sa pamamagitan po ng teknolohiya. Yan po, hindi po naging balakid po sa atin ang ulan upang tayo po hindi po makapag-aral ng salita ng Diyos at makapagpanalangin sa bawat isa. Buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa aklat po ng Roma, Kabanatang 4, Romans chapter 4. Yan, kung naririnig po ako ng bawat isa, ay buksan po ninyo ang inyong pong mga Biblia at sundan po ninyo ako sa pagbasa sa mga unang talata. Sabi po dito sa Roma, Kabanatang 4, tungkol kay Abraham na ating ninuno. Ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting nagawa niya, maipagmamalaki sana niya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya ay itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran. Ngunit hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos, na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong itinuring na matuwid ng Diyos nang di dahil sa sarili nitong nagagawa. Sinabi niya, mapalad ang mga taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Palain po ng Diyos ang ating talatang binasa at tayo po ay saglit na humingi ng biyaya sa Panginoon sa ating pong pag-aaral. Let's pray. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po sa gabing ito, Ama, na sa kabila po ng masamang panahon ay patuloy niyo po kaming binibiyayaan ng pagkakataon upang amin pong mapagbulay-bulayan ang inyo pong mga salita. Makita po namin ang inyo pong biyaya sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na sa buhay po ng inyo pong lingkod na ipinahayag po ni Apostol Pablo. Dalangin po namin naman na ang bawat isa po sa amin ay lubos po na naniniwala at sumasampalataya sa inyo pong biyaya ng pagliligtas sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Dalangin po namin naman na gabayan niyo po kami sa aming pong pag-aaral, na sa aming pong mga kasama na wala pa pong katiyakan ng kaligtasan. Dalangin po namin na pagpalain po ninyo, Panginoon, ng pananampalataya, pananalig sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Makita, Panginoon, na hindi po sa aming pong mga sarili makakamtan namin ang kaligtasan, kundi sa tanging pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Gayun din, Panginoon, akin din pong ipinapanalangin na biyayaan po ninyo ako ng karunungan at kakayahan, maihayag po ng buong katotohanan ng inyo pong mga salita. Maiparating, Panginoong Diyos, ang inyo pong layunin sa gabing ito na nais po naming matutunan. Pagpalain niyo po ang aming pong pag-aaral, kayo po ang siyang maluwalhati, O Diyos, sa mga oras na ito. Ito po ay aming pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat po ng ating pong pag-aaralan, si Abraham, ang huwarang mananampalataya. So dito po ay ating pong tatalakayin ang isa sa dalawang mahalagang bagay patungkol sa pagtugon natin sa panawagan ng ating pong Diyos sa kaligtasan. Sa mga unang kabanata po dito ay pinangaral ni Apostol Pablo na hindi po sa pagsunod lamang sa kasulatan maliligtas ang tao, o hindi lang sa anumang bagay na pangsarili. At sa pagpapatuloy niya po dito ay ipinahayag po ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo. Tayo po na mananampalataya, yan ang katotohanan na siyang ating pong pinangahawakan. At tayo po ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay biniyayaan niya ng mga pagpapala dahil sa ating pong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pakikipag-isa sa Panginoon.
tayo po ay nakaranas ng biyaya ng Diyos na tayo po ay ariing ganap. Ibig sabihin, tayo po ay pinawalang sala na at ituring ng Diyos na matuwid sa Kanya pong harapan. Tinubos sa ating pong mga kasalanan. Nagkaroon tayo ng maayos na relasyon po sa Diyos na sa kabila ng nung tayo po ay nasa kasalanan ay mga kaaway ng Diyos. Naranasan po natin ang dakilang biyaya ng ating pong Panginoon. At alam po ninyo sa maraming kapahayagan, maraming mga ibang tao, kababayan po natin o ibang mga tao na ang kanilang pinaniniwalaan, yung kanilang mga denominasyon, yung kanilang mga relihiyon, mga aral ng kanilang relihiyon, ng kanilang pinaniniwalaan, na ang kaligtasan ay makakamtan lamang sa mabubuting gawa, makakamtan sa pag-anib ng relihiyon, pagsunod sa mga kautusan o pagganap ng mga aral patungkol sa ipinahayag ng mga propeta. So dito ay, sa kapahayagan po dito, ay ipinahayag po ni Apostol Pablo ang buhay po ni Abraham. So ito pong si Abraham ay kilalang tao ng mga Hudyo, ng mga Muslim at gayon din po ng mga Kristiyano. Dahil po nung panahon na ipinapahayag ni Apostol Pablo na si Abraham ay halos po ay hinahangaan, iniidolo o siya rin ay sinasamba ng ilang mga Hudyo. Kaya kung may isang tao na magpapahayag ng buhay po ni Abraham, ay makikita po natin sa banal na kasulatan na siyang ipinahayag po ng mga ilang mangangaral. Ipinahayag po ito ng ilang mga apostol ang buhay po ni Abraham, ang isang huwarang mananampalataya. Na sa kanya pong pananampalataya, siya po ay nakaranas ng ariing ganap ng ating pong Diyos Ama. Susuriin po natin ito at tignan po natin ano nga po talaga ang ating pong kinikilalang kaparaanan upang tayo po ay maligtas. At tignan po natin kung paano po itong si Abraham ay nakaranas po ng pagliligtas ng ating pong Panginoon. At siya'y ituring ng Diyos Ama na isang matuwid. So una po nating makikita on verse 2, sabi diyan, kung pinaniwalang sala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting nagawa niya, maipagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos. So narito po ang kapahayagan tungkol sa pananampalataya ni Abraham. Ang sabi dito ay, sabi diyan, kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting nagawa niya, may maipagmamalaki sana siya. O kasi ang mga Hudyo, itinuturing po itong si Abraham bilang halimbawa ng isang taong naligtas sa pamamagitan ng kanya pong mga gawa. Yan ang kanilang tingin, na itong si Abraham, kaya ito ay nagkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon dahil sa kanyang mga ginawa, dahil sa kanyang kabutihan. Yan po ang kanilang pinaniniwalaan, na siya ay inaring matuwid dahil siya ay karapat-dapat dahil sa kanyang mga ginawa, sa kanyang mga ipinamuhay sa kabutihan. Ngunit dito sinasabi po ni Apostol Pablo yung katotohanan na kung ang mga gawa ni Abraham ang dahilan kung bakit siya inaring ganap o naging matuwid sa paningin ng Diyos, may karapatan siyang magyabang. Sabi diyan, may maipagmamalaki sana siya, magyayabang siya. Ngunit, sinabi ng talata, ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos. Yan po ang katotohanan. Kahit na ito pong si Abraham ay pinupuri ng mga tao dahil sa kanyang kabutihan, kaya siya nakakilala sa Panginoon, ngunit yan po ay hindi kinikilala ng Diyos na siya'y naging matuwid dahil sa kanyang mabuting gawa, kundi sa kaparaanan po ng Diyos, dahil sa biyaya po ng Diyos. Ang Diyos po natin, hindi siya nakatingin
sa ating pong mga panglabas na ginagawa, kundi kung ano yung nilalaman ng ating pong mga puso. Katulad po ng ipinahayag sa unang Samuel, kabanatang 16, sa panahon ng pagpili ng ating pong Diyos ng kanyang magiging hari ng Israel. So sabi sa kabanatang 6 at nasa talatang 7 na hindi tumitingin ang Diyos sa panglabas na kaanyuan, kundi siya'y tumitingin sa kalagayan ng puso ng tao. Alam niyo, napakahirap sa marami po sa atin dahil sa marami pong nating pinaniniwalaan sa mundong ito. Maraming mga relihiyon o grupo na inaakala nila na sa gawa ang daan ng langit. Lalo na po ang mga Katolisismo. Yan ang kanilang pinaniniwalaan na ikaw ay gumawa ng mabuti, magpakabait ka, maging mapanalanginin ka o mapagsamba, ikaw ay maliligtas, mapupunta ka na ng langit dahil sa iyong mga ginagawa personal. Gayon din naman yung mga Sabadista. Alam po ninyo yung mga Sabadista na pagka sinunod nila yung mga kautusan ng sa lumang tipan, ang mga kapahayagan ni Moses na huwag silang kakain ng mga ipinagbabawal na pagkain, sila ay ituturing na malinis at makakarating sila sa banal na lungsod sa kaharian ng Diyos. O ang iba naman ay naniniwala na sa kaligtasan ay sa pagsunod sa mga kautusan. O hindi po sa atin pong mga sarili, kasi kung sa atin lang sarili, magiging katulad tayo ng ipinapahayag po dito ni Apostol Pablo na magyayabang, may maipagmamalaki tayo sa harapan po ng Diyos. Kaya nga ipinahayag po sa aklat ng ikalawang Epeso, kabanatang 2 at nasa talatang 8. Sabi rito, sapagkat sa biyaya ng Diyos kayo ay naligtas. Sa tanging biyaya lamang ng Diyos, tayo po ay makakatamo ng kaligtasan. At sabi diyan, sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Wala po tayong maipagmamalaki. Ano man po ang aniban po nating relihiyon, ano man ang gawin nating pagpapakabuti sa ating pong mga sarili, pagiging matulungin natin sa ating pong kapwa, ubusin man natin ang ating pong yaman sa pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad, kung wala naman tayong pananampalataya at relasyon sa ating pong Panginoon, kung yun yung ating pong pinaniniwalaan ang paggawa ng mabuti ang siyang makapagliligtas po sa atin, wala pong pagkakataon na maligtas. Hindi po yun sa pamamagitan ng ating pong sarili, kundi sa pananampalataya. Ito ang siyang kinalulugdan ng ating Diyos, pinagkakalooban ng tamang relasyon po sa Kanya. Sa mga nananalig sa Kanyang ipinagkaloob na kaligtasan, iyon ay ang Panginoong Jesucristo. So, sumunod po sa talatang 3 na ating pong makikita sa aklat ng Roma, kabanatang 4. Ang sabi po dyan, ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya ay itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. O ano nga ba ang katotohanan? Ang sabi rito, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ito ay ibinilang sa kanya na katwiran. Sabi diyan, siya ay itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Tignan po natin yan sa aklat ng Genesis chapter 15. Ang kapahayagan po ng Biblia, katotohanan sa buhay po ni Abraham bilang isang mananampalataya. Sabi diyan, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot, ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo, bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoon Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco.
Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kung ito ang magmamana ng aking ari-arian. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa kalangitan at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. So nangako po ang Diyos dito sa isang tao na si Abraham na walang anak, na magkakaroon siya ng lahi na singdami ng bituin sa kalangitan. At ang kapahayagan dito, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh. Dahil dito siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Biruin niyo ang ibig sabihin ng isa pang kapahayagan dito o isang salin is counted o ibinilang na hinahalin tulad ito sa isang account sa bangko na yung pag-aari ng iba o halimbawa pag-aari ng Diyos ay inilagay o idiniposito sa account nitong si Abraham. 'Di ba yung pag-aari po ng Diyos, ibig sabihin yung katuwiran ng Panginoong Jesucristo ay ibinigay po o ibinilang dito kay Abraham. Kaya ang buhay po ni Abraham ay itinuring ng Diyos na isang matuwid. Nakitaan siya ng katuwiran ng ating Panginoon dahil po kay Jesucristo. Ganyan din po ang siyang mararanasan ng mga may pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang katuwiran ng ating pong Panginoon, ang ating pong makakamtan. Ibibilang tayong matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya kay Jesucristo. So dito, sinasabi ni Apostol Pablo na hindi po naliligtas ang isang tao sa gawa. Sapagkat anong mangyayari kung ang isang tao ay naligtas sa kanyang gawa? Ibig sabihin, merong pagkakautang sa kanya ang Diyos. Ngunit ang kaligtasan po, ito ay hindi po pinagtatrabuhan, hindi po natin nakakamtan na meron po tayong bahagi, kundi ito'y regalo. Isang kaloob ng Diyos na biyaya na wala po tayong bahagi, na ito'y nakamtan po natin ng libre. Kung isang tao po na nasa kasalanan, ngunit siya'y kumilala sa Diyos at may pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay may pagkakataong maligtas. Ngunit kung ang isang tao na sa kanyang paniniwala ay ang pagiging mabuti sa kanyang paningin, hindi po siya maliligtas. Wala pong pagkakataon ng isang tao na maligtas na katulad ng isang relihiyosong tao na itinuturing niya ang kanyang sarili bilang isang matuwid. Marami po sa kapahayagan po ng Biblia ang nagpapahayag ng kaligtasan ay sa pananampalataya. Isang pamilyar po na talata sa atin dito sa Aklat ng Juan, Kabanatang 3 at nasa talatang 16. Sabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po binanggit dito ng Biblia na sa pag-ibig po ng Diyos sa sangkatauhan ay Kanyang ibinigay ang relihiyon upang ang tao pag umanib dito ay maligtas, kundi ang ipinapahayag po dito, ibinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, na kung sino ang sasampalataya sa kanyang ipinagkaloob na tagapagligtas ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon din po sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 16 at nasa talatang 31, na sinasabi ng mga lingkod ng Panginoon sa
tagapagbantay ng kulungan, na ito ay ang kanyang tinitignan ay ang kanyang kaligtasan sa kaparusahan dahil sa pagtakas ng kanyang o sa pagkawala ng kanyang mga binabantayan, ng mga bilanggo. Paano siya maliligtas sa kamatayan? Ngunit ang ipinahayag nila Apostol Pablo ay hindi lamang kaligtasang pisikal, kundi kaligtasang espiritual. Na ang tanong niya, paano ako maliligtas? Ang sabi ng mga lingkod ng Panginoon na sila Apostol Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So hindi natin kinakailangan na magpakabuti bago tayo maligtas. Hindi tayo kinakailangan na umanib sa isang relihiyon bago tayo maligtas, kundi ating lamang tugunin ng pananampalataya ang panawagan ng Panginoong Jesucristo ng kaligtasan. Ating pong sampalatayanan ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Pinagbayaran niya yung ating pong mga kasalanan upang tayo po ay maging ganap, maging matuwid sa paningin po ng Diyos. Kaya tayo ba ay kumikilala sa ating pong Panginoong Jesucristo? Sana'y ang ating pong tunay na kaligtasan ay hindi po sa ating pong mga sariling paniniwala, kundi sa kapahayagan po ng Biblia, mga katotohanan ng salita ng Diyos na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At uling bagay po na ating pong makikita dito sa Aklat ng Roma, Kabanatang 4 at nasa talatang 6. Sabi diyan, kaya't tinawag ni David na mapalad ang taong itinuring na matuwid ng Diyos nang di dahil sa sarili nitong nagagawa. Sinabi niya, mapalad ang mga taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Narito po ang katibayan ng pananampalataya ni Abraham. Dahil po si Abraham ay tumugon sa panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagkaroon siya ng dakilang biyaya na nakamtan po sa ating pong Diyos. Sabi dito ni Apostol Pablo sa pamamagitan ni David, ginamit niya po ang buhay ni David bilang pagsasalarawan, bilang pagpapahayag ng katibayan ng pananampalataya. Ito po ay mababasa natin sa Aklat ng Awit, ang kapahayagan pong ito ni David. Dito po sa Awit, Kabanata pong 32. Ayan, sa unang talata po, sabi diyan, mapalad ang taong pinatawad ang kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi na pinaparatangan sa harap ni Yahweh, hindi siya nanlinlang. So, makikita naman natin ang salitang mapalad dito ay ibig sabihin ito po yung buhay na masaya, buhay na kinalulugdan po ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, ito ang kanyang natamasa, pagpapatawad ng ating Panginoon. Kinilala niya ang kanyang sarili, itong si David na nagkasala sa Diyos. Dumulog siya sa Panginoon at siya'y nakatamo ng pagpapatawad, ng biyaya ng kapatawaran. Kaya dito sabi niya, mapalad, masaya, maginhawa ang pakiramdam ng isang taong napatawad sa kasalanan. Alam ninyo, yan sana yung ating pong maranasan sa buhay ng bawat isa po sa atin na nakikinig sa gabing ito. Yung pagiging mapalad na yung ating pong mga kasalanan, karamdamang espiritual na tinik sa ating pong mga buhay na unti-unting nagpapahirap po sa buhay po natin, ay naranasan po natin na ito'y maalis sa buhay po natin. Dahil sa pananalig sa Panginoong Jesucristo, tayo po'y dinalisay ng Kanya pong banal na dugo sa ating pong mga kasalanan. Pero rito, ipinahayag
na ang ating pong mga kasalanan ay pinatawad. Ito'y katulad ng kapahayagan po sa aklat ng Maika, Kabanata 7. Isa sa mga katunayan ng pagpapatawad po ng Diyos. At nasa talata pong 11. Sabi po dito, muli mo kaming kaawaan, tatapakan mo ang aming mga kasalanan at ihahagis sa kailaliman ng dagat. Ganito po magpatawad ang ating pong Diyos. Hinalimbawa rito ng manunulat na ang ating pong mga sala ay kanyang ihahagis sa gitna ng karagatan. Ibig sabihin, ito'y pangwalang hanggan niyang lilimutin kung tunay nating pinagsisihan ang ating pong mga kasalanan. Gayon din po ang kapahayagan sa aklat ng Isaiah, Kabanata pong 43. Ito po ang mga katibayan ng pagpapatawad ng Diyos. Sabi po dyan sa Isaiah, Kabanatang 43 at nasa talata pong 25. Gayunman, ako ang Diyos na nagpapatawad sa inyong mga kasalanan. Hindi ko na alalahanin pa ang inyong mga kasalanan. Biruin po ninyo anumang kasalanan na ating pong tunay na pinagsisihan sa ating pong Panginoon. Ang sabi niya, hindi niya na ito aalalahanin, lilimutin niya ito magpakailanman. Ang ating pong mga kasalanan ay lubos na nilimot ng ating pong Diyos. At dahil po yan sa ating pong Panginoong Hesukristo. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, ito po ang kapahayagan ng ginawa ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Sabi diyan sa huling talata ng 2 Korinto, Kabanatang 5, hindi nagkasala si Kristo. Biruin niyo, siya'y matuwid, banal, ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ngunit siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo dahil po sa atin. Sabi diyan, ngunit dahil sa atin, siya'y tinuring na makasalanan. Biruin niyo, yung ating pong mga kasalanan, pasan-pasan niya sa krus ng Kalbaryo. Siya ang dumanas ng hirap, pagkawasak, upang tayo po ay ituring, sabi diyan, upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Napaka mabiyaya ang ipinagkaloob po ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ito ang katibayan ng pangako po ng Diyos sa mga nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung tayo po ay makaranas ng kaligtasan, hindi ito sa ating pong mga sarili. Biyaya po ng Panginoon. Tayo po ay pinagkalooban ng pagkakataon na magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan, malinis sa ating pong mga kasalanan, makaranas ng kapayapaan, kapiling ang ating pong banal na Diyos sa Kanya pong kaharian. Biruin niyo, pinagbayaran ng ating pong Panginoong Hesukristo, tayo'y dinalisay sa ating pong mga kasalanan. Kaya mga kapatid, ang ating pong pananampalataya, ang ating pong pag-alabin sa ating pong mga puso. At sa ilan naman po sa atin na nakikinig, ating pong pagbulay-bulayan at suriin ang ating pong mga sarili. Ako nga ba'y tunay ng merong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo? Ako nga ba'y tunay ng nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos sa aking mga kasalanan? Yan ang siyang ating pong itanong sa ating mga sarili bilang pagsusuri na ang kaligtasan, makakamtan natin yan sa pagsisisi sa ating pong mga kasalanan, paghingi ng kapatawaran sa ating pong Diyos, kapahayagan ng ating pong mga karumihan,
ang ating pong tunay na pagsisisi at pananampalataya, yan po ay marapat na ipinapahayag natin ng buong puso. Hindi lamang po sa salita, hindi lamang po sa pagpapakitang tao, kundi atin po yung isinasa puso. Buong puso nating pinagsisisihan ng ating pong mga kasalanan at sinasampalatayanan ang Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon na tagapagligtas. Kaya sana'y ang bawat isa po sa atin na naririto, na nakakapakinig ng kanyang salita, ay ating pong maranasan ang naranasan po ni Abraham na siya'y itinuring na matuwid ng ating pong Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Let's pray. O Diyos na aming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong kabutihan po sa amin. Salamat po sa buhay ng inyo pong mga lingkod na patuloy na nagiging halimbawa po sa amin, aral sa amin, Panginoon, ng inyo pong biyaya. Dalangin po namin, Ama, na tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na nakakapakinig ng inyo pong mga salita. Naway patuloy na lumago kami sa pananampalataya, kagaya po ng inyo pong ipinahayag sa inyong pong mga salita, na ang pananampalataya ay sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat sa amin pong pakikinig at pag-aaral ng inyo pong mga salita, ay lubos po naming nakikilala ang Panginoong Jesucristo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Naway tulungan po ninyo ang bawat isa na nakikinig ngayon sa inyo pong mga salita na makaunawa, Panginoon, at tunay na makilala ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Na hindi po, Panginoon, makakamtan ang kaligtasan sa pamamagitan ng mabuting gawa, hindi po makakamtan sa pag-anib sa relihiyon o anumang paglilingkod, kundi makakamtan ang kaligtasan sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Naway kasiyahan niyo po ang bawat isa sa amin, Ama, at biyayaan po ninyo ng kaligtasan ng bawat isa. Dalangin po namin na pagpalain niyo po ang gawain po sa Payatas, patuloy niyo pong tulungan si Pastor Ira sa kanya pong pangunguna, at dalangin po namin ang inyo pong biyaya ng paglago sa mga kapatid at tunay na kaligtasan sa bawat isang miyembro, Panginoon, ng inyo pong iglesia sa Payatas. Dalangin din po namin na ingatan niyo po ang mga kapatid sa kalamidad, Panginoon, bagamat sila Brother Jerry at sila John Harvey ay malayo po sa mga lugar na binabaha. Dalangin po namin na patuloy niyo po, Panginoon, ingatan ang mga kapatid sa pananalanta ng bagyo. Dalangin po namin na kayo po ang siyang patuloy naming makasama at patuloy naming, Panginoong Diyos, na dulugan ng aming pong mga buhay, pagkatiwalaan ng pag-iingat at pagpapala sa aming pong mga buhay. Panginoon, pagpalain niyo po ang gabing ito sa buhay po ng bawat isa sa amin. Pinupuri po namin kayo, Ama, at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi po sa bawat isa.